Good morning mga kauri and welcome back to my channel. Yan. So, ngayon, mag-unbox tayo ngayon ng Future Ice F-150. Bali, ano to? Isa siyang mini driving light. Yan. So, binili ko siya online. Tapos, official store siya, no? So, yung packaging niya, ino-open na namin. Yan, maganda to kasi, maganda daw yung review. So, bumili tayo kasi nga, kailangan ko, lalo-lalo na pag, gabi ang aking, biyahe. At madilim talaga sa expressway, no? So, necessity ito. So, nag-decide na akong bumili at ito yung napili kong brand. Ito ang Future Ice F-150. So, may dalawa siyang klase, no? Meron siyang wireless, tsaka wired. Yun. So, ang pinili ko is yung wireless. Kasi ayoko na medyo madaming wiring na nakikita dun sa handlebar ko, no? Although, ang setback nun is yung, alam nyo na, yung battery, di ba? So, pag nawala ng battery yung wireless switch, papalitan natin. So, hindi ko pa sure kung napapalitan talaga yung switch, yung battery ng switch, or need mo talaga bumili ng bago. So, malalaman natin in the future. Ayan. So, yan na yung yung F-150. Tingnan nyo naman. May libreng sticker, may warranty card. Kasi yan yung yung mismong light. Maganda yung build niya, no? Tsaka yung mga accessories niya. High quality talaga. So, nabili ko to sa promo. So, 10-10 promo. Kaya medyo nakamura ako. Yan. So, excited na kami na ikabit. So, papakabit ko to sa kilala kong mekaniko sa may Cavite. Kaya, abangan nyo yung aking, pagpunta doon. Kasi na, papakapit natin to para matest na kaagad. Okay siya. Tingnan mo yung ballast tank. Diba? High quality. Pati yung mga wirings. So guys, kung gusto nyo bumili ng mga ganitong accessories sa mga motor nyo, highly recommended to. So yun guys, no? Bumiyahin na ako kinabukasan papuntang Cavite. So exit tayo sa MCX. Yeah. Excited na ako dyan kasi matagal ko nang pinapangarap yung lights sa aking motor, no? So, yung aking motor is yung Dominar 400. Yan. So, yung Future Eye kasi, alam ko meron siyang high beam, low beam, tapos white light, tsaka yellow light. So, standard siya, no? Tapos yung capacity niya, yung sinasabing watts, 60 watts. Tapos, ang alam ko, marami siyang mode. 4 yata. So, hindi ko alam sa ibang brand kung mas madami. Pero I think yung 4 na mode, okay na sa akin yun. Enough na sa akin yun. Which is yung riding infrared na kulay yellow. Tapos yung high beam na white. Tapos yung mode 3, yung combination ng yellow tsaka white. And yung mode 4, yung multi-stroke. Yan. So, yung multi-stroke kasi parang blinker mode siya, no? So, hindi talaga siya recommended na gamitin. Unless, isa kang HPG, no? Pero kung may emergency naman, siguro pwede mong gamitin. Kung legit na emergency, no? Yan. So, IPX67 rated na rin pala yung Future Eye. So, waterproof na siya. Yeah, so, pa-exit na ako ng MCX, no? Papasok na ako ng nito. Cavite. Tapos, kakanan ako. Papunta
night. Ay, sorry. Imos pala. So, pumarada muna ako kasi kailangan ko lang mag-quiz. Hindi ko pa kapisado yung, location ni Master. Yung gagawa ng akin mini light. So, by the way, mga kauri, no, mapapa-PMS na rin ako. Naka 5,000 na kasi ako nung last na punta ko sa kanya. So, magpapapalit na rin ako ng oil, check ng brakes, ng chain. Tapos papa-adjust ko din yung rear brake ko kasi medyo lumalim na yung yung kapit, no. Usually, standard sa kanya yun. Pag nagpapa-PMS ka sa kanya. Yun. Yun. Nasa Billiard City na tayo sa may Evia. So mga kauri, yung bang mga motor nyo may auxiliary light na ba? So, comment kayo kung ano yung mga brand na sa tingin nyo okay din, no? Diba? Diba comment para at least mabasa ng ibang manonood ng aking channel. Yan. Yan. So, nandito na tayo sa may Tanghari. Tapos ang exit ko nito sa may Pista Mall. Doon. Yan. By the way, no, yung iba palang auxiliary light na binebenta na lamang ko na yung iba dun. Like lang talaga yung kasama doon sa bipilit mo. Wala siyang bracket, wala siyang switch. So, kayo na bahala mag-decide at suruyin nyo yung mga bibili yung mga brand. Kasi baka mamaya magulat kayo, wala siyang bracket, wala siyang switch. So, maghahanap ka pa nung extra accessories, so medyo hassle siya, no? Yun, hindi ko na alam babanggitin yung brand, pero baka alam niyo na yung brand na yon. So, yun tinutukoy ko. Medyo malayo-layo pa yung biyahe ko. Kasi, mga 46 kilometer yata from my home. Yan. Hindi ko sure, pero medyo layo. Pero kung mabilis ka na magpatakbo ng maingat, mabilis. Makakarating doon sa destination. Diba? Ito yung ayaw ko dito sa may Tanghari, malubak. Kayo ba ang mga kauri? Panapapadaan kayo dito? Diba? Ang lubak. Sira pa naman yung aking, rear suspension. Kaya ramdam ko yung lubak. Ayun. Yan, kakaliwa na tayo dyan, mga kauri. Yan. Ingat kasi, hindi ba pala, diretso pala. Sorry mga kauri. Yan. Ingat kayo sa mga enforcer dito kasi mahihigpit sila. Tsaka nandito na naman tayo sa lugar na maraming exit points. Lalo-lalo na rin sa gitna yung aisles, no? Mayroong biglang susulpot o kagaya, no? Diba? So, sa tingin ko madaming nadidisgrasya dito sa lugar na to. Best to sa nakikita ko sa YouTube. Diba?
Ayun mga kauri, now welcome back. Nawala yung aking audio. So sorry kasi hindi ko alam nag-error yata yung mic. So naputol. Yun, so nandito na tayo sa may Vermosa yata to. Bagong mall nila dito sa Cavite. Vermosa nga. Ayun. So yung nabili ko pala mga kauri, sa 3,000 lang, no? Kasi nga promo siya. So kung bibili mo siya na walang promo sa online shopping platform, aabot yata ng 4,000 plus. So abangan nyo na yung parating na 11/11 promo. For sure, baksak presyo na naman yung mga tinitinda doon, lalo-lalo na kung naghahanap kayo ng mini driving light. Diba? Abangan nyo yung 11/11. Pero sure, kailangan sa legit store kayo bibili, para sigurado. Yan. So medyo malapit na ako kay Master Mechanic, si Sir JC. Yun. So guys, recommended siya kung meron kayong motor, scooter man yan o big bike, kayang-kaya niya ayusin. Kaya kung taga Cavite ka or taga Laguna, pwede naman yung puntahan si Sir JC. Diba? Kung gusto nyo malaman kung saan siya nakatira or location yung kanyang kasa, di ba comment, bibigay ko sa inyo yung link or ilalagay ko doon sa description. Yan. Para tulong na rin kay Sir JC. Diba? Ayan. Kanan na tayo. Malapit na tayo. Excited na ako may kabit yung aking future eyes. Bala ko nga mga kauri, bumili pa ng isa para naman doon sa scooter, no? May scooter kasi ako. Bago ako nagkaroon ng big bike, scooter ang gamit ko. So, ito si Kadoming, pumalit. So, siya na yung pang-araw-araw na gamit ko pag pumupunta ng office o pumapasok. Yan. Pero iniisip ko kung lalagyan mo yung scooter ko na click. Siguro hindi masyadong malakas yung ilaw. Kasi di ko naman siya ipabiyahe na malayo Future eyes pa rin siguro pero yung less lower version. Maghahanap tayo. Video ko din yun, tapos ipa-vlog ko din yun. Next time. Buti na lang mga kauri, walang traffic na yun. Kasi nung pumunta ako dito last time, mga gantong oras, ang traffic na dito. Kaya, akala ko, tatanghaliin ako. Hindi pala, maluwag na yun. Maswerte tayo makaka-uwi tayo ng maaga. Diba? At sana, wala akong kasabay na nagpapagawa kay Sir JC. Sana ako yung mauna. Kasi siyempre pa naapila ka, dagdag na yun. Delay. Hihintay ka ng mga ilang oras pa bago gawin yung motor mo. So hopefully, ako yung una magpapagawa sa kanya. Or maybe tapos na yung una niyang ginawa, di ba? Tapos ako bigla yung dumating. Diba? Ganong bagay ba? Yan. So, malapit na tayo mga kauri. Ayan na. Tayo ay e-exit na sa National Highway. Malapit na po tayo mga kauri.
Hinay-hinay lang kasi dito mabibilis yung mga sasakyan. Okay? Yung. Yan, tapos kakanan tayo. Hindi ko alam paano pabrika yun. Pabrika yata ng biskuit. Hindi ko sure. Pero tayo makikita nyo madaming mga parking space, di ba? Yan ang business sa mga taga rito. Magpa-parking. Sa mga taga yun, yung si Sir JC. At sakto, mga kauri, wala nagpapagawa. Ayos. Tayo ang nauna. May pangalawa. May natapos na kanina. Diba? Iyo, aparata ko na mga kauri. Yes, maaga tayo mga kauri. Okay? Ayusin na natin ang mga kaunti. Antay. Makagalaw si Sir JC na maayos na yung kanyang partner habang inaayos si Kadome. Yun guys, so nakapalda na ako, settle na ako, hinihintay ko na yung Sir JC. Ayan. So ito yung mga papagawa ko sa kanya. Yung pala, yung coolant ko. Pa-pertap ko na rin. Ayan, si Sir JC. So inuna niya muna yung brake. Tapos, itong partner niya, yung tanke. Nagpa-change ako ng fuel filter. Ayan. Tapos ito na, Sir JC. Sinisimulan na yung, pagkabit to future ay. Actually, saglit lang eh. Kasi na may wirings na mahirap lang yung magmamaw. Ayaw ko sa mo ilalagay yung mga wirings para itago. Ayan. Naka-about na siya. So ayan yung wiring na ikakabit dun sa battery. Yun set up na siya. Diba? Yun, sinetap na Sir JC, tinago na. Para concealed, di halata. Ayan, mga kauri. Testing time na. Oh, galing, Mini, blinker. Na-adjust ni Sir JC yung yung alignment kung mababa or mataas para hindi masakit sa mata sa kasalubong. Na-adjust yung layo. Ayan, mga kauri, ayun yung wireless switch. O, diba? O. Diba? Blinking. O. Very convenient yung wireless switch, no? Pwede nga ibulsa yun, eh. Pag kailangan mo, nasa bulsa mo, tapos saka mo lang yung pindutin, diba? Pero baka mawala. So, pinakabit ko na rin din sa may handlebar. Kasi meron naman siyang ng bracket. So, ayan si Sir JC. Tinetestin niya to make sure na okay ang lahat. Ayan yung blinker. White. Yellow. Tapos yung combine. Tapos blinking. So, tapos na mga kauri. Testingin na natin. Ayun, salamat kay Sir JC, no? So, pauwi na ako. Excited na ako i-test mamayang gabi. So, as expected, napaaga na yung uwi ko. So, maganda naman yung aking pakiramdam kay Kadome kasi fresh na fresh siya ulit. Bagong oil, bagong kulan. Okay na uli yung brake niya. Tapos malinis na rin yung chain. Tsaka yung fuel filter. So, makakatipid ako kahit papaano sa gasolina. Diba?
kanina kasi yung filter ko nung pinagkasahan, puno na ng ng dumi. Yan. So, simula na traffic. At sana wag umulan. Medyo maulap. Tinetesti ko yun. In future eyes. Kaso tanghali pa eh. So nilagyan niya pala na cable tie para hindi yung malaglag. Pero meron siyang 3M. Matikit naman, pero mas okay na may cable tie. So kung bibili kayo ng wireless, make sure na cable tie niya yung wireless switch para hindi mahulog. Ayan, pauwi na ako, mga ka-urik. Kakain muna ako kasi medyo nagutom ako. So, hanap tayo ng makakainan. Baka doon sa may Bermosa, may nakita ako doon na kainan eh. So, baka doon ako kumain. Ayan, ayun si Makdo. Doon na lang siguro. So, yun guys, no? Mamaya gabi, kita ko sa inyo yung testing ko. Itong kay Future Eyes F150. Para makita natin kung gaano siya kaliwanag sa gabi. Oops. Hindi pwede mag-park. Doon tayo sa kabila. Ayun, meron park sa likod. Medyo malayo. Okay lang. Sa dito lang naman tayo kakain. Kain muna ako mga kauri, no? So, later, inasama ko dito yung video sa gabi. Pag-testing, no? Future Eyes. Yun, welcome back ulit, mga kauri. So, gabi na. Ayan na po ang ating testing. Ito'y malapit sa aming bahay. Bakanting, main street namin na hindi na ginagamit. So, ayan guys yung testing ko. No, liwanag, no? Tingnan naman, no? Ito yata yung normal na stock. Ay, hindi yata. Ayun, tama. Yan yung Future Eyes. Ayan na. Tapos yan yung high beam. Yellow, pang fog. Tapos yung combine. Tapos yung blinker. 1. Mode 2. Left and right. And mode 3. Yun. So next naman mga guys, especially ko siya itetest. Dang! Welcome! So yun. So pauwi na ako niyan. So nasa BGC ako. So pauwi na ako. So matetest na talaga natin yung Future Eyes. Nagpagabi talaga ako para itest. So far, yung review ko, maganda. Maganda yung testing ko nung nasa bahay. And let's see, habang umaandar. Ko muna yung makina, no? Para maganda yung takbo.
Yun, liwanag, oh. Oh, testing mula. Oh, di ba? Oh, liwanag, guys. Grabe. Dandayat, ganda ng pagkabili ko nito. Let's go! Baba na tayo ng billing. Ayan na po. Nasa labas na tayo. Nasa Bayani Road. So, ayan, makikita niya yung low beam ko, no? Diba liwanag? Medyo mayroong street light eh, kaya hindi kitang-kita. Pero may part na madilim dyan. So, makikita niyo yung difference na maliwanag talaga siya compared to sa stock. Pero mga kauri, no, hindi ko na kasi naipakita ko ano yung difference ng stock. Tsaka no low beam dito. Nakalimutan kong ibalik kasi na sobrang excitement ko. Inod ko kagad. Ayan, guys. Kita nyo? Pasensya na kasi medyo pangit yung angle kasi nga meron akong bison. Hindi kita yung buo. So, maybe next time, ayusin ko yung video ko, no? So, abangan niyo yung mga next vlog ko pag, sa gabi. Makita niyo naman niya kasi lagi ko nang i-open. Medyo mali lang yung angle nung camera. Tsaka yung ulo ko parang medyo nakayuko ko. So, hindi ko na-realize kailangan ko iangat konti. Tsaka mag-lean forward. So, medyo meron tayong, sablay, no? Pero, regardless, ayan, kita nyo naman sa gilid, aliwanag, di ba? Oh. Hindi ko na itetest din yung high beam kasi, siyempre, masakit sa mata sa kasalubong. Di man kailangan. Pwede naman yung gamitin yung low beam ng future eye tapos yung high beam na stock. Yun. Tapos yung blinker, siyempre hindi ko pwedeng itest dito kasi bawal. Yan. Medyo maliwanag pa dito guys sa may Osmeña Highway. Pagkalagpas ng Alabang, yun, madilim. Laging madilim dun eh. Kaya testing ulit. All the way to Santa Rosa, Laguna. Yeah. Kapatay siya. Pinatay ko siya dyan. Tapos, i-open ko siya bigla. Yan yung stock eh. Yan. Yun. O, kita nyo? Low beam ng future eyes yan. Biglang liwanag. Diba? Galing. Yun, busy kuya. Mamadali. Yun, nag-high beam pala ako, saglit. Pero, hindi, visible kasi nga, malayo yung sakop niya, nakamat. So, hindi nyo kita agad yung result. Pero yung low beam niya, kitang-kita nyo. At by the way pala, no, yung ganyan low beam, buo. Expected ko kasi, medyo hindi sila magkatikit yung left and right na auxiliary light ko. So, expected ko, medyo hindi sakop yung gitna. Parang, hindi sila magkakasalubong. Pero, so far, magkakasalubong sila. Kaya buo yung ilaw. So, yan yung mga sa future eyes. Diba? Kasi alam ko yung ibang brand. Pag lalo na kung medyo malayo yung
sa isa't isa yung dalawa, yung left and right, merong gap sa gitna, yung ilaw. Hindi sila salubong, hindi sila nag-overlap. Pero yung sa Future Eyes, buo siya. Yan. So hindi ka mag-aalangan, hindi ka mako-conscious na parang merong issue yung ilaw. So yun guys, no? So malapit na matapos yung video ko. So kung gusto nyo pa mapanood yung result ng F-150, just continue to watch, no? Siyempre, and na rin, subscribe na rin kayo kung nagustuhan nyo na tong video na to at gusto nyo malaman pang iba kong adventure na gamit ang aking kadoming. Click that button na mga kauri, no? Support nyo yung aking channel and eventually pag tayo ay nagkaroon ng malaking subscriber base, hindi natin malaman, no? Baka pwede na tayo makatulong sa ibang tao using do sa kikitain ko sa YouTube channel na to. Kasi yun naman ang main goal ko is once na kumita ako sa YouTube channel ko, I will pay it forward sa mga tao na ngailangan. At least meron na akong budget or pera na pwede kong itulong sa alila, di ba? So, thank you po sa sa mga magsasubscribe. Tapos, continue watching my YT channel. Goodbye mga kauri and always ride safe. God bless.